mga siwa ng botohan at bilangan ng boto sa polling place kung saan sila nakatalaga. Pangalawa, magsilbi bilang deputies ng COMELEC sa pangangasiwa ng eleksyon sa polling place. Pangatlo, panatilihin ang kaayusan sa loob ng polling place at sa paligid nito. Siguraduhin na walang makakaharang o makakasagabal sa pagpasok sa loob nito. Ipagbawal ang paggamit ng cellular phones at camera sa mga botante at ipatupad ang pagsunod sa mga kautusan. Kung may taong ayaw sumunod sa mga kautusan ng BET o kaya ay nagugulo sa mga gawain ng BET, ang BET ay maaaring maglabas ng order in writing na nag-uutos sa peace officer na kunin at bantayan ang nasabing tao sa kanilang kustodiya hanggang matapos ang meeting ng BET. Ngunit tandaan, hindi dapat pigilan ng tao sa karapatan nitong bumoto. Kung walang peace officer, ang kautusan ay maaaring isang katuparan ng isang taong may kakayahan na isagawa ito. Ang taong ito ay dapat inatasan ng BET in writing. Ang kopya ng nasabing written order ay isasama sa minutes of voting and counting. Pang-apat, bigyan ng certificates of votes ang watchers na humihingi nito. At pang-lima, isagawa ang iba pang gawain na isinasaad sa batas at resolusyon ng COMELEC. Habang botohan, dapat siguraduhin ng BET na ang mga botante ay boboto ayon sa kanilang pagdating. Na walang watcher na pupunta sa lugar na laan para sa mga botante o BET o kaya ay nakikihalubilo o nakikipag-usap sa mga botante. Na walang tao na may dalang baril o anumang deadly weapon liban sa mga taong otorisado ng COMELEC. Na walang nagsisiksikan ang mga botante o di maayos ang gawain sa loob ng polling place. Na ang interior ng ballot box ay dapat manatiling nakalak hanggang matapos ang botohan at hanggang umpisa ng bilangan, liban na lamang kung puno na ito at kailangan gumawa ng espasyo para sa mga balota. Para masiguro ang kaayusan sa loob ng presinto, may mga taong pinapayagang pumasok sa loob ng polling place. Sila ay ang mga miyembro ng BET, watchers na dapat nasa lugar na laan para sa kanila, mga botanteng bumoboto, mga botanteng naghihintay para makaboto, mga botanteng naghihintay na makakuha ng balota, mga jail, prison escorts na kasama ng mga detainee voters, miyembro ng Special Board of Election Tellers for Detainee Voting, at iba pang taong pinahihintulutan ng COMELEC. Hanggang hindi pinahihintulutan ng COMELEC, bawal ang mga sumusunod na tao na pumasok sa polling place o maglagi sa paligid nito sa loob ng 50-meter radius, liban na lamang kung sila ay boboto. Incumbent barangay at SK official, pulis o sundalo, peace officer katulad ng CAPCO, barangay tanons o paramilitary forces, at iba pang klase ng armadong o hindi armadong extra-legal police forces. Kung sa tingin ng BET, by majority vote, na kailangang magtalaga o tumawag ng pulis o peace officer para sa kanilang proteksyon at ng mga election documents at paraphernalia, maaari nila itong i-order in writing. Ang order na ito ay ilalagay din sa minutes. Kung ganito ang sitwasyon, ang nasabing pulis o peace officer ay maaaring mamalagi sa labas ng nakamag-anak, kasama sa bahay na pinagkakatiwalaan o sino mang miyembro ng BET. Ang assistor ng PWD at illiterate ay dapat nasa voting age. Hanggang 3 tao lamang ang pwedeng i-assist ng isang assistor liban sa BET. Ang BET ay pwedeng mag-assist kahit lagpas 3 beses. At bago makapag-assist, kailangan i-verify muna ng poll clerk sa botanteng PWD o illiterate kung talagang inatasan niya ang nasabing assistor para tulungan siya. Pinapayagan din ba na mag-assist siya sa pagboto niyo? Magsusulat sa balota ang assistor sa harap ng botanteng tinutulungan ito
gamit ang ballot secrecy folder. Kailangan din pumirma ang assessor sa minutes bilang patunay na finilapan niya ang balota ayon sa sinabi ng botante at hindi niya sasabihin sa iba ang ibinoto nito. Dapat ring tandaan na kailangan